Pangalan, O Diyos. Ama, patuloy ko pong hinihiling, Panginoon, ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Ama, na alam ko, O Diyos, na walang aksidente sa'yo. Alam ko, Panginoon, na may gusto kang ituro. Alam ko, Panginoon, na gusto mong magpaalala. Alam ko na gusto mo, Panginoon, mag-rebuke at mag-correct sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa banal mong salita na pagsasalu-saluhan namin sa araw na 'to, na siyang magturo sa amin ng pinakamalalim, Panginoon, na pang-unawa, malalim na wisdom, kaunawaan at talino, Panginoon, na nagmumula sa'yo. Salamat, Panginoon, na hindi ka madamot. Salamat na sa oras na 'to, Panginoon, pagkakalooban mo ako ng tamang salita, Panginoon, upang masabi ko ng tama ang lahat ng bagay, Panginoon, na aking sasambitin. Kapangyarihan mong pagkalooban ako ng talino, unawa, Panginoon, at salita. Kapangyarihan mo na maglagay ng mga salita sa aking mga dila, Panginoon, na siyang magpahayag ng katwiran mo, ng katotohanan at kapangyarihan ng mga salita mo na siyang nagbabago sa tao, Panginoon. Huwag nawa nilang makita ako, kundi makita nila, Panginoon, at marinig nila ang tinig mo. Hayaan mong makilala ka namin ng higit pa kaysa kahapon, Panginoon, ng mas malalim pa kaysa kahapon, Ama. Hayaan mo na sa oras na to, Panginoon, Lord, makilala ka namin at maitayo kami sa standard ng iyong mga salita, Panginoon. Sa talino mo, Panginoon, Lord, magiging matalino din kami. Dahil, Lord, dalangin namin na magkaisa ang ating isip at puso, Panginoon, upang sa ganun magkaroon kami ng purity, magkaroon kami, Panginoon, ng paglilinis na aming mga puso, sanctification, Panginoon, hallelujah, hanggang maabot namin ang glorification na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ama, pinupuri kita sa pinakamataas na pagsamba. At hayaan mo na maging tinig mo lang ako sa oras na to, Panginoon. Ikaw ang magtago sa akin sa iyong likuran at ikaw ang magliwanag sa buhay ko, Ama. At Lord, hayaan mong tulungan mo ako sa oras na to dahil kailangan kita sa lahat ng oras at pagkakataon, Ama. Lord, umaasa lang po ako sa biyaya mo, sa habag mo at grasya mo. Kaya maraming salamat na ngayon pa lang, Panginoon, magtatagumpay na kami. At Lord, itanim mo sa mga puso ng kapatid ko ang mga pag-aaralan namin ngayong oras na to, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Ayan. So tayo po ay magbukas sa ating mensahe ngayong araw na to. Actually, wala naman po akong nakahanda na mensahe. Pero meron akong pinapayuhan sa online na taga sa amin. At siya yung humahawak ng paluwagan po na sinalihan ko. And yun, pinapayuhan ko lang po siya. Kaya ito po yung binigay sa akin ng Panginoon ngayong oras na to. Purihin po ang Diyos, tayo po'y magbasa na po sa ating mensahe ngayong oras na to mula po sa Kawikaan 13. Amen. Hallelujah. Ayan. 13 po hanggang 25. Actually, maganda yung buong Proverbs buong Proverbs po ng 13. Pero, um, dito ko po gustong para hindi masyadong mahaba. Pero basahin din natin ng buo. Basahin ko po ng buo, para mas maganda. Kawikaan 13, 13, 1 hanggang 25. Amen? Pakinggan niyo pong mabuti. Hallelujah. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama. Ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masisikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman, subalit wala naman.
ngunit ang iba'y nag-aayos, mahirap, bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubos ng kanyang buhay, ngunit ang isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo'y nagbabadya ng karunungan. Amen? Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghihirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban. Ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo, ito po yung verse natin, ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan. Ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ang maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid ng kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao'y nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasakdalan ng hindi nakikinig sa saway. Ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapala sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid, nauuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di pinapalo, hindi mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Amen! Purihin po ang banal na salita ng Diyos. Amen? So, ito po is actually personal ko po na devotion kahapon. At gusto ko lang pong i-share sa bawat isa sa inyo. Iba po kasi yung paggawa ko ng mensahe sa paggawa ko naman ng sarili ko lang. Na devotion, na personal intimacy ko po sa Panginoon. So dito po sa pag-aaralan natin, ituturo ko po sa inyo kung ano rin naman yung binahagi sa akin ng Panginoon. Ang pamagat po ng aking mensahe ay, get around the right people in your life. Get around the right people in your life. Amen? So, makisama ka o ipalibot mo, isurround mo yung sarili mo sa mga tao na tamang tao sa buhay mo. Tamang tao. Isurround mo yung sarili mo sa mga tamang tao. Actually, nitong mga nakaraan, hindi lang naman po ako nagdi-disciple ng mga tao sa online. Meron po akong sarili dito sa Amerika. At mas may edad po sila sa akin, mas may, alam niyo po yun, hindi sila kaedad ko, malayo ang edad ko sa kanila. They are 40s above, 60, 59, ganyan. Yun yung mga edad nila. And last week, in-invite ako ng isa kong kasama na si Victoria at si Ruth na kumain sa labas. Yun last Thursday, yun last week. May trabaho po ako, but I purposely na dinelay ko yung work ko para sa discipleship, para sa fellowship namin. Amen? And sabi niya kasi sa akin, gusto niya akong makasama, gusto niya na humingi ng advice, gusto niya humingi ng payo. They are older than me po.
Mas may edad sila sa akin. Kung nakita niyo po yung post ko, sila yung dalawa na kasama ko doon sa na nakaupo sa restaurant na ang nakalagay dun sa picture namin, eliminate, parang ganun. Ano nga po ba yung nakalagay sa ano namin, sa picture namin kahapon? Ay, nung isang araw, elevate. Elevate your day. Ano po? Makikita niyo po sila doon. Dalawa sila. Nakasama ko. Ako yung nasa gitna. Elevate your day. Which is, alam niyo ba yung elevate? Pag sinabing elevate, itaas mo. Yung, alam mo yun, itaas mo yung energy mo ngayong araw na to, itaas mo yung level ng ano mo, yun yung elevate. Ine-elevate tayo ng Diyos, itinataas tayo sa level ng Panginoon kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. At katulad po sa binasa ko, matalino ang taong sumusunod sa payo. Na po? Kaya tayo pinag-iingat ng Panginoon sa mga tao na nasa paligid natin, mga kapatid. Na po, hindi ka lang sasama sa mga tao dahil kasama mo to sa trabaho, 'di ba? Kaibigan mo to o nakilala mo, hindi. Kailangan mo maging matalino. Sa panahon ngayon, lalo na po, it's end time. No, end time na. No, ang sabi sa Matthew 24 kung di po ako nagkakamali. Kapag dumating na yung panahon na nagkakaroon na ng kasiraan, 'di ba? Nagtatagaan, amen? Nagseselosan na yung mga tao sa loob ng church yun. Nasa loob ng church yun, hindi yun sa labas, mga kapatid. Naniniwala ako sa pangunawa na pinapahayag ng sa akin ng Panginoon. Sa loob ng church yun, hindi yun sa labas. No, yung hindi ka naman dapat pagselosan, pinagseselosan ka. Hindi ka naman dapat, di ba? Hindi ka naman dapat pakainggitan, kinaiinggitan ka. Pero bakit? Kasi sometimes, ano po, andun yung insecurity ng mga tao kasi ikaw yung ine-elevate ng Lord, ikaw yung tinataas. Pero learn. You have to learn. Na po, dito tuturuan tayo ng Panginoon na matuto tayo na isurround yung buhay natin o ipalibot yung buhay natin sa mga tamang tao. Yes, hindi mo alam kung tama yung tao na nasa harap mo. Hindi lahat ng tao tama sa harap mo. Amen? Pero mahalagang maging matalino ka. Mahalaga na maging matalino ka sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Amen? Kasi hindi mo alam kung gusto ka lang nilang dumihan, i-defile ka nila, 'di ba? Gusto ka nila kasi 'yun yung gusto ng kaaway sa atin eh, marumihan tayo. Ang gusto ng kaaway bumagsak tayo. Ang gusto ng kaaway manakawan tayo. Ang gusto ng kaaway saktan tayo. Ang gusto ng kaaway painan tayo. Ang gusto ng kaaway bumagsak ka, mamatay ka. 'Di ba? Steal, kill and destroy. Masira ka. Kaya maging matalino ka, kapatid. 'Di ba? You have to learn the two ways. Dalawang bagay yung tinuro sa akin ng Panginoon. Una po, mistakes and mentor. Sa buhay mo, may dalawang bagay ka o dalawang taong makikilala. 'Di ba? Mga bagay na magaganap sa buhay mo. Magkakamali ka at makakakilala ka ng taong magtuturo sa iyo. Your mistake and mentors. Yun po yung first point ko. Amen? Ang pangalawa, ito yung two-way na po, na dito ka matututo. Yung pain. Yung mga sakit na nararamdaman mo, ang magtuturo sa'yo. Yung mga pain na nararamdaman mo, ang magtutuwid sa'yo. Yung mga pain ng struggle mo, ang magpapalakas sa'yo. Pain or people, kapatid. Two-way lang yan. Amen? Pamute nga po, Ate Lisel. And sa dalawang bagay na yan, na po, pinapaunawa sa akin ng Panginoon. Sa mistake at mga mentor mo, na dadalhin sa'yo ng Diyos. At sa mga sakit, sa mga pain at mga tao na dadalhin sa'yo ng Panginoon. Yan yung dalawang kaparaanan ng Panginoon para matuto ka at matuto ako. Matututo ka sa kanila. You're going to learn from them. Yun yung naririnig ko sa kanya kahapon, anak, you're going to learn from them. One way or another. One way or another, matututo ka sa lahat ng pagkakamali mo. At may taong dadalhin sa'yo para magturo sa'yo, magtuwid sa'yo, magpalakas sa'yo. Magpaalala sa'yo. Magpayo sa'yo.
Sa bawat pagkakamali mo na yun, may taong dadali ng Diyos sa'yo, maniwala kayo. Andiyan si pastor, andiyan si mentor, andiyan si leader, andiyan si kapatid. Amen? Andiyan si elder. That's all the mentors. Two-way, sabi niya. Or one way or another, matututo ka sa kanila. And sana anak, sabi niya, huwag kang maging katulad ng iba. Huwag kang katulad ng iba na kailangan mong i-experience lahat ng bagay bago ka matuto. Maging matalino ka. Matuto ka sa pain ng iba. Kung ikaw hindi ka nakakaranas ng mga pain na mabibigat katulad ng mga pain na nararanasan namin, ng ibang tao dito, ng mga ibang patotoo na naririnig ninyo, kung hindi ka niloko ng asawa, kung hindi ka dinuduro-duro ng iyong biyanan, kung hindi maliit ang tingin sa'yo ng ibang tao, kung di ka tinatraidor, kung di ka tinataga sa likod, kung di ka pinagchichismisan, di ka pinag-uusapan pag nakatalikod, matuto ka sa pain ng iba. Learn from others people, from somebody's pain. Anak, learn from it. Yun yung dinuturo niya sa atin dito. Learn from it. Amen? Sabi nga niya, ang anak na may unawang nakikinig sa kanyang ama. Pero kung mayabang ka, kaya ko to. Ano ba naman yung paalala na yan? Hindi ko mararanasan yan, kapatid. Believe it or not, one day. Kaya dito pinapaalalahanan tayo maging matalino ka. Sabi ko nga, I rather learn from somebody's mistake. Pag nakakarinig ako ng kwento, katulad nung Thursday, nung nagpe-fellowship kami, kinukwento niya yung isang babae na binubugbog ng asawa. Sis Deb, anong gagawin ko? Anong ipapayo ko? Tutulungan ko ba siya? Kasi pag tinulungan ko siya, nasa delikadong kalagayan ako. Ano sa palagay mo? Siyempre, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Natatakot yung mga anak niya na one day makita na lang nila yung nanay nila patay na. Hindi makatulog yung mga bata. Nakatira lang sila sa truck trailer. Walang kapayapaan. Nagsumbong na sa church. Nagsumbong na sa pastor. Wala silang ginagawa. Nakakalungkot pakinggan. Walang aksyon na ginagawa. Pero mas may kalidad silang tumulong. Di ba? Mas may higit silang kakayahang tumulong, pero wala silang ginawa. Itong kapatid, humihingi ng payo sa akin. Tulungan mo. Kasi yun naman ang sabi ng Lord. Tulungan natin yung walang kakayahan. Magbalik ng tulong sa atin. Gusto pa ba natin maging too late na? Gusto ba natin na makitang mapatay yung tao na yun? Bago natin siya tulungan? Kahit alam natin na binubugbog siya araw-araw? Kailangan niyang i-travel sa Seado. Yung kaibigan niya. Magdadrive siya ng 4 na oras mula dito. Pinayuhan ko, tulungan mo. Kasi kawawa yung mga bata. Kawawa po yung mga bata. So, in-invite niya po. Because there's pain. Kapatid, may pain doon. Hindi lang yun pain para doon sa asawang babae. Pain yun para sa mga anak. Sabi ko sa kanya, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Kailangan ko lang ng prayer nyo. Ngayon.
Dalawa kami ni Ruth, nag-pray kami. Yung oras na yun na pwedeng nasa trabaho ako, pero I spend time. Kasi may disciple na pinagkatiwala sa akin, may taong pinagkatiwala sa akin ng Panginoon dito sa Amerika, hindi lang sa online, na nakakaranas din ng pain. At andun yung kamay na pwede tayong umabot tayo. Oras, amen? Nagdadasal ako sa Diyos na pabagalin ng oras. Ginagawa ko yun araw-araw. Dahil alam ko na siyang may kontrol ng oras. At naniniwala ako na hindi ako pinadala ng Panginoon doon, hindi ni Lord tinatch yung puso ko para wala akong i-advise sa Kanya na magpalakas sa Kanya sa struggle at pain na nararamdaman niya para sa desperate niya. Sabi ko, tulungan mo. Tulungan mo. Nung Sabado po, tinulungan nila. Na naka-update kami sa online. Yung struggle at pain ng mga tao na yung kapatid, ramdam na ramdam ko yung saya nila nung naisakay sila sa sasakyan at nagta-travel sila pa. Walayo sa taong nananakit sa kanila. Hindi mo kailangan saktan ng isang lalaki o ng asawa mo, kapatid. Yes, Kristiyano tayo. Pero kung papatayin na tayo, walang masamang lumayo. Maging matalino ka. At yung mga pagkakamali ng mga tao na to, binabaon ko. Yung mga experience nila, natututo ako sa kanila na maging mas matalino pa. Naihatid niya po, no, sa gabay patnubay ng Diyos, ng ligtas. Pumunta yung asawa ng lalaki dun sa bahay ni Victoria. Andun yung anak niyang mga lalaki. Single mom din si Victoria. Pero tinaguyod niya yung mga bata na hindi niya kailangan ng kapartner sa buhay. Kasi bakit siya tumulong? Kasi malamang yun din yung struggle niya before. Learn from the pain from other people. Learn from somebody's pain. And one of the greatest day at araw na natutunan ko sa buhay ko, at alam ko kayo din, kapag dinala ka ng Diyos sa buhay ng ibang tao, sa buhay ng mga tao na anointed, you're all anointed, lahat tayo anointed. Pag dinala tayo ng Diyos sa mga katulad natin na anointed, diba? Or mga tao na alam mo na may mga mas mataas, mas mataas na pinagdaanan, karanasan, 'di ba? Ibig sabihin, napagdaanan na nila 'yon, napagtagumpayan na nila 'yon. Makinig ka sa kanila when they speak. Kapag nag-i-speak sa yung mentor mo, pag, pag sinabing mentor, nagtuturo, para silang coach. Amen? Sometimes, our mentor become a tormentor. Minsan yung mentor natin, tormentor sa atin. Pero hindi para saktan ka. Because they're like to coach. Masaya sila na tinuturuan ka, tinutulungan ka. They coaching you. Alam nyo, yung mga magagaling na boksingero, magagaling na volleyball, magagaling na runner, lahat yan may coach. Lahat yan may nagtuturo. Pag mali yung ginagawa nila, tinuturuan sila. Pag mali yung pagsuntok nila, tinuturuan sila. At ganun din sa mentoring po. Pag mali na yung hakbang mo, itutuwid ka. Learn from them. Learn from those anointing people. Yung mga anointed na people, matuto ka sa kanila. Don't run from them. Huwag mo silang takbuhan dahil tinutuwid ka. Huwag mo silang takbuhan dahil tinutuwid ka. Alam nyo minsan, ako nga, kapag tinutuwid ako, minsan, binibless ko palalo yung nagtutuwid sa akin. Kapag nasasaktan ako ng mga tao, imbis na gantihan ko sila. Minsan, bakit naiisip ko na mas higit silang nangangailangan?
Kasi minsan yung pain ng ibang tao, kaya sila nananakit kasi may nanakit sa kanila. And kailangan maputol yun. Kailangan maputol yung kasamaan ng mga tao. Kasi tinuturuan tayo ng Diyos. At yung Panginoon, God has this kind of people. Meron siyang tatawagin na tao, na mga ganitong klaseng tao, na magtuturo sa'yo. Hindi lang sa pain nila, sa struggle nila, sa mistake nila. Kasi lahat ng bagay mabuti. All things work for good to those who obey God and sa lahat na may purpose. Wala kang tatanggapin na masakit. Wala kang tatanggapin na masama. Excuse me po. Kasi lahat yun magtuturo sa'yo. Kaya nga lagi ko sinasabi, hindi ka naman naging malakas dahil tumatawa ka ng tumatawa sa harap ng bote, ng inuman. Hindi ka naging malakas doon. Hindi ka naging malakas nung masaya ka lang na nakikitawanan sa mga kaibigan mo, sa best friend mo. No. You never get strength from them. Sa mga laugh, di ba? Sa mga inuman, sa mga pagsishare ng pag-aadikan, di ba? Paggawa ng hindi maganda, alam mo nang may asawa at yung kaibigan mo, tinuturuan mo pang magbabae. Natutuwa ka ba sa mga ganong bagay? Hindi yun nagturo sa'yo maging malakas. Nagturo yun sa'yo ng kapahamakan. Nagturo sa'yo ng lesson. Na pwede ka palang makasira ng buhay ng kaibigan mo. Na sana masaya sila kung hindi mo siya tinuruan o binigyan ng babae nung panahon na yun. You learn from your mistake. Kung di mo inaya sa inuman yung kaibigan na yun, di sana siya namatay, di sana siya na-aksidente. Learn from mistake. Learn from that pain. Learn from that people. Learn from your mentor. Kasi I believe, yung unang mentor natin si God. Siya yung ama natin na nagpaalala sa atin, laging nagpapaalala gamit ang mga tao sa paligid natin. Learn from somebody else's pain, experience, and struggle. Kasi bakit? Yung mga mentor na yan, yung mga tao na dinadala sa'yo ng Diyos, I call them kingdom connection. Tinatawag ko silang kingdom connection personally sa buhay ko. They are kingdom connection sa akin. Na magbibigay sa buhay ko, di ba, ng tulay, ng destinasyon ko. Sila yung magiging tulay ko sa destinasyon ko saan ako tinawag ng Diyos. At sila din yung magiging tulay ng purpose at calling sa akin ng Diyos. Maaring kilala ko kayo ngayon sa online. Nagkasama-sama kayo sa mission. Diba? Andun lang ako behind. Andun ako sa behind the curtain, behind ng scene. Pero naniniwala ako na may purpose yung pagtawag sa akin. Na may destination akong mararating sa pagtawag sa akin sa mga pag-support na ginagawa sa biyaya ng Panginoon sa mga misyon na ginagawa natin. Sa mga oras na binibigay ninyo. Kasi imposibleng maganap yon kung ako lang mag-isa, kung wala kayo. Kayo yung mga tao na dinala sa buhay ko ng Diyos. At alam ko, kayo yung mga tulay para magawa ko yung mga bagay kung saan ako tinawag, kung saan yung destinasyon ko, at kung saan yung purpose ko. Kayo yung mga tulay. Kayo yung mentor ko. Lahat kayo may tinuro sa akin. Yung pinagdadaanan ni Ate Jane, ni Kuya James, ni Nanay Selena, ni Nanay Andrea, ni Kuya Joben, ni Ate Billie Jean, ni Ate Kelly, ni Ate Ninya, ni Kuya Yolando, ni Tata Yolando, ni Kuya Raymond, ni Ate Shirley, ni Ate Christita, ni Ate Therese.
Si Ate Selena Puksawa, si Kuya Lindon, si Ate Meds, kahit bago ko pa lang siyang kakilala. I believe there is purpose. Si Ate Lisel, mga tulay ko kayo. Kung wala kayo, wala ako. Lahat kayo mentor ko. Lahat kayo nagturo sa akin. Yung pain ko, or yung mga tao sa paligid ko, narinig niyo yung mga kwento ko. At alam ko through that, natututo din kayo. May nakukuha din kayo. Lahat kayo anointed. And I learned from you. Natuto ko sa inyo. Yung mga pagkakamali ng desisyon, yung mistake, 'di ba? Natuto akong makinig sa mga kwento ninyo. Kaya naging mas matalino ako kaysa dati. Kaya naging mas magaling ako kaysa dati. Kaya naging mas maunawain ako kaysa dati because I learned from other people mistake. I learned from my mentor. I learned from your pain. And I learned from you. That's why one way or another, you will learn, kapatid. At matalino ang taong nakikinig sa payo. Hindi ka mapapahama. Huwag kang maging katulad ni Solomon na nawalan ng halaga yung wisdom na binigay sa kanya kasi hinayaan niyang ma-experience ang lahat ng bagay. Nagpasasa sa buhay kahit may wisdom. Kaya without understanding and without knowledge, wisdom is poison. Learn from other people's mistakes. Learn from your mentors, from your leaders, from your boss. Kasi they have more experience. Kung makikinig ka sa payo nila, magtatagumpay ka. Huwag mong hayaang maging failure ka, mag-fail ka ng mag-fail dahil hindi ka lang nakinig. Dahil pwedeng mangyari yon. Ganun tayo noon nang di tayo nakikinig sa mga magulang natin. Huwag mong hawakan yan, huwag mong hawakan yan. Ilang beses sinabi ng magulang mo, huwag mong hawakan. Anong ginawa mo? Hinawakan mo, kaya ka napaso. Thank you, Tim. Diba? Ilang beses sinabi sa'yo, anak, huwag ka tumakbo ng tamakbo. Tumakbo ka pa rin ng tumakbo, hindi ka nakinig sa payo ng magulang mo, kaya ka nadapa. Anak, huwag mong patulan yan. Anak, huwag ka makisama sa mga kaibigan na yan. Nakisama ka pa rin kasi hindi ka nakinig sa payo. Anong nangyari sa'yo? Nasa kulungan ka, nasa kapahamakan ka, nasa ospital ka. I learned from that. Sabi na asawa ko dati, dear, don't ride motorcycle without helmet. Malayo man o malapit. Di ako nakinig sa asawa ko. And one day, dahil lang sa kambing na tumawid sa baryo namin, nag-cause sa akin yon na aksidente, nabali ang balikat ko. Nasira ang ngipin ko sa harap. Nagkaroon pa ako ng fracture. Pati yung isang kaibigan ko na angkas ko, nadamay ko pa. Tumalon siya. Nagasgas yung kalahati ng mukha niya. Dahil di ako nakinig. Kaya kung sino man ang may motor sa inyo, malayo at malapit, please wear your helmet. Kasi nasa mismong barangay lang ako nung napahamak ako. Learn from other people's mistakes. Pagkano binayaran namin sa ospital, salamat kasi may asawa ako na supportive sa akin. But all things work for good. Nung na-aksidente ako, my husband bought the car for me. And I praise God. Diba? Binilan niya ako ng sasakyan. Kasi bakit? Kasi, sad to say po, namatay yung kapatid niya because of the motorcycle accident sa murang edad. May kapatid pong babae yung asawa ko. She's Jennifer.
And she died because of motorcycle. Kaya ganun na lang yung scared niya, ganun na lang yung takot niya na mawala ako sa kanya. At ganun din kayo. Namatay siya sa murang edad, naopera siya sa ulo, naging lantang gulay sa loob ng 10 taon. 10 years, dear? Ha? Jennifer? When she was cannot move, on the house. From 18 to 34, mga kapatid. 16 years na lantang gulay. Alaga nila ng nanay at tatay. Yes, na-opera kasi may pera sila. Pero kapatid, kasama niya yung kapatid niya na hindi nakikipag-usap kay kuya, hindi nakikipag-usap kay mama at sa tatay niya. And alam niyo, sabi ng biyanan kong lalaki, kung kaya ko lang ibalik yung panahon na yon, I don't want to watch my daughter suffering. Yun yung sabi ng daddy niya. Hindi ko didesisyonan na mag-suffer yung anak ko. And that's the pain ng ibang tao that we have to learn. Learn from the suffering. Learn from the pain of other people. Huwag mong antayin. Kaya yung mga panahon na kasama natin yung mga mahal sa buhay natin, take the chance. Habang nasa piling mo pa sila, take the chance. Love them more. Treasure them more. Value them more. Kasi you never know. Tomorrow is not a promise, mga kapatid. If you don't learn from mistake, at sa mga mentor mo, if you don't learn from the pain, at sa ibang tao, you will never learn for the rest of your life. You will never learn. Kasi parte yan ng pagdidisenyo sa atin ng Panginoon. May mga tao sa atin, pinanganak ka pa lang, may nanay at tatay kang dinala ng Diyos sa'yo. You never choose them. Hindi ikaw ang pumili. You never choose your mom. Who will be your mom? Hindi ka rin namili who will be your daughter or who will be your son. It's God. Blessing. Ang Diyos ang pumili nun. Pwede mong piliin yung asawa mo, but not your mom and dad, but not your daughter or son. They are blessing. Kaya nga sabi, honor your mother. Honor your father. Not because tama sila. For the sake of God. Honor them. Hindi ko i-honor yung magulang ko kasi tama lang siya o mali, dahil mali siya, hindi ko na siya i-honor. No. Honor them for the sake of God. Yun ang sabi ng Diyos sa Ephesians 5. Ephesians 6. Amen? At yun lang ang may kalakip na pangako sa lahat ng utos ng Diyos. Amen? Kaya purihin ang Panginoon. May mga tao kayo nakakasama sa church. Kahit na mali ang pagtrato sa inyo, learn from them. Don't be like them. Diba? Overcome good. Sabi nga, overcome evil from good. Daigin mo ng mabuti ang masama. Yes, masama sila. Treat them pa rin ng mabuti kasi hindi naman ikaw may pananagutan nun. Sila may pananagutan sa Diyos kung plastic sila. Sila may pananagutan sa Diyos kung hipokrito sila. Sila may pananagutan sa Diyos kung di sila totoo sa harapan mo. But learn to be true. Kasi our God is the God of truth. Huwag kang sinungaling. Dahil sabi sa verse natin, napapahamak yung mga taong sinungaling. Napapadpad sila sa kamatayan. Makinig ka rin sa payo ng mga mabubuting tao. Yung nakikita mo sa mga gawa nila, na ginagawa nila, tinahakbangan nila na mabuti, hindi lang sa salita ng inangawa ng bibig nila. Surround your people na mga tamang tao, mga kapatid. We will learn from them. Huwag mong i-experience bago ka matuto. That is the wise thing na gagawin natin sa buhay natin. At yun yung tinuro sa akin ng Diyos. Yun yung pinapahayag niya sa akin kahapon. Let the word of God, 'di ba? Hayaan mong yung salita ng Panginoon ang gumabay sa iyo. Hayaan mong yung salita ng Panginoon ang maging ilaw at lampara mo para maging tama yung destination mo, para maging tama yung calling mo, para maging tama, 'di ba, yung purpose na ginagawa mo. Kasi pwedeng umaawit ka, pero wala doon yung puso mo. Pwedeng umaawit ka pero di mo nagagawa yung purpose mo. Paano ka makakarating sa destination mo kung di mo naman totoong nagagawa yung purpose mo? Everyone has purpose.
Even yung mga bagay sa paligid natin, ang electric pan may purpose, ang unan may purpose, ang higaan may purpose. Kahit walang mga buhay yan, they have purpose. Ikaw pa ba na binigay ng buhay, ginawang image of God, wala kang purpose sa mundong ito? Hindi ka lang para kumalog dito, magparami ng populasyon sa mundo o sa bansa mo. You have purpose. Make it happen. Learn. Diba? Get around to the right people in your life. Yung mga tamang tao. Totoong tao. Mabuting tao. Purihin po ang Panginoon. Let's praise God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat na mabuti ka una sa lahat. Salamat sa talino, wisdom, and knowledge na Panginoon na pinagkakatiwala mo sa amin upang maging matalino kami sa paghakbang namin sa destinasyon na nag-aantay para sa amin. Sa inihanda mong maraming silid, katulong ng iyong Ama sa langit. Salamat, Lord, na kahit wala pa kami dyan, pinaghahanda mo na kami. Salamat dahil kahit nandito pa rin kami, hinahanda mo kami. You prepare us, you elevate us. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa pinakamataas na pagsamba. At hayaan mong ang mga pain na to ay magkaroon ng purpose. Ang mga tao sa paligid namin magkaroon ng purpose sa buhay namin. Mga mentor namin, makatulong sa amin na maging tulay para sa destination namin, para sa purpose namin, para sa calling namin. Because you chose us. And you chose them too. Salamat po, O Diyos. Ilayo mo kami sa mga taong masasama. Ilayo mo kami sa mga tao na hindi para sa amin. Isarado mo yung mga pintuan kung hindi sila para sa amin. Let us learn from the pain and mistake, Father. And be our God, be our shepherd. Teach us, Lord. Convict us. Correct us. By your word and powerful word and your powerful name. In Jesus' name, I pray. Amen. Purihin po ang Diyos and to God be the glory. Nawa po na pagpala po ang bawat isa. Salamat po and God bless sa bawat isa. Amen. Amen. Praise God. Sabahan mo po si Beb, sa napaka bless na mensahe ni Lord for today.